and excited ng ating mga viewers na makilala ka. Kung sino nga ba si Nemar? Kasi si Nemar ay may-ari ng Gig Sportswear pero hindi nila alam kung sino ka nga ba. Ayan, before ka maging CEO ng Gig Sportswear. Way back ng ano pa, siyempre nung bata pa ako, lumaki ako sa probinsya ng Mindoro. At doon ay 15 years old pa lang ako ay naging magsasaka na ako. So 15 years old, high school pa lang ako. Magsasaka ka na? Oo, yun yung ano. At sa hirap nga ng buhay namin noon, gustuin ko mang mag-aral after ng high school. Alam kong wala nang kakayanan. So kaya nagtuloy-tuloy akong magsaka hanggang 17 years old. Pero tiniis ko yun kasi ayaw kong umalis talaga doon eh. Ang isang naging talagang, dahil doon, isa yun sa naging dahilan bakit ginusto kong umalis. Ang pangalawa, ay yung nagkaroon ako ng galit sa father ko. Kasi nga, ang father ko is lasenggo, puro bisyo, tsaka ano, hindi siya responsable. Pero ngayon okay na siya. Wala na siyang bisyo. At least. Way back, nagsimula siyang maayos siya ng year 2000. Ang una kong pag-alis, pumunta ko ng Batangas. Pumasok naman ako bilang construction worker. Yun. So 6 months ako doon. Pero enjoy lang din ako kasi wala akong choice na kasi ang alam ko, wala akong pinag-aralan sino tatanggap sa akin. Yes. Enjoy ko lang. So tagabuhat ng buhangin. Actually, sa isang shipyard. So, binibilad yung mga buhangin para pang sandblasting kasi yung sa loob sa isang shipyard yun eh. So, ayun, after ng 6 months, nag-decide naman akong mapunta ng Manila. Kasi may nagsabi sa akin na may pwedeng trabaho sa Manila. Siyempre, Manila, sabi ko, ibang klase to. Siyempre, probinsyano ako eh. Matatas yung building doon. Siguro sabi ko doon, mas magaganda doon ang makikita ko at mas may magandang opportunity. Sabi ko, Manila na yun eh. So, yung pagdating ko ng Manila, so, siyempre, helper pa rin yung pero sa isang sportswear na pagawa ng mga panglaro yan. Hindi madali ang trabaho kasi malimit, magdamagan yung trabaho. So, pero tsinaga ko yun kasi sabi ko, mas madali na ito kaysa babalik pa ako ulit doon sa pinanggalingan ko. Dito, nakita ko kasi na pwede ako matuto ng iba pang mga gagawin. Yes. So, after a year ng pagiging helper ko, binigyan nila ang pagkakataong matuto na gumamit ng isang machine. So, naging machine operator ako for 2 years. And then, after that, hindi ko alam ba't anong nangyari doon sa mga layout artist ng boss ko. Actually, shoutout kay boss Carling sa Caster Sportswear. Siya yung naging dahilan kung bakit natuto ko nito. Wow. Yun, 3 yung taga-layout niya, sabay-sabay umalis. So ako yung nasa sunod na production nun. So kapag di ako matuto nun, wala na akong trabaho. So sabi ni boss, kapag di ka natuto nito, mag-layout, wala ka ng trabaho. Eh di sabi, boss, dituruan niyo ako para matuto ako. So 13 years yung lumipas. So medyo expert na tayo sa pagli-layout. May nakakita sa akin na isang kaibigan. Kaya dinala ako sabi niya, pwede yung skill na yan sa ibang bansa. So doon ako nagkaroon ng isip, okay. Kung pwede pala ako, so pwede akong makapag-ipon kahit paano ng pang-start ng business. Na yun. So kinausap ko yung wife ko, may wife na ako noon. So sabi ko, bigyan lang niya ako 2 years. Ayaw niya akong payagan. Sabi ko, 2 years lang, mag-ano lang ako ng pang-kapital. Tulungan mo ako. At kapag nakaipon tayo ng kapital, babalik na ako. So, yun, by God's grace, nakaipon naman kami ng Mayo. So, nakapag-start kami ng sportswear business. Yeah. So, grabe, no? Grabe yung from magbubukid, naging construction worker, and then naging helper ka sa isang sportswear din na company, and nagtrabaho ka sa abroad. And then, andun yung kagustuhan mo na gusto mo rin magnegosyo. Pero looking dun sa pattern mo, hindi ka tumigil na mag-aral. Nakatapos ka ba ng high school? Or nakatapos ako ng high school. And nakaka-proud. Na-inspire ako actually, na parang hindi pala sukatan ang natapos sa buhay. Diba? Yes, Actually, yan yung lagi kong sinasabi doon sa mga
sa mga taong walang pagkakataon na mag-aral, Mm-mm. na huwag silang mawalan ng pag-asa. Gasa. Actually, mga empleyado ko, yun yung pinakang goal ko na yung mga wala ng pag-asa na makapag-aral, Yes. mga tambay, yun yung priority sa ko na kuhanin na para magtrabaho sa akin. Mm. At by God's grace, yun nga yung nangyari sa mga empleyado ko na talaga ang kinukuha ko yung mga tuloy, may mga grade 3 pa nga lang tinapos sa mga empleyado ko kaya medyo mahirap turuan pero at least meron silang marangal na trabaho ngayon. Yun yung pinakang Yes. na hindi ko mahalaga yung pinag-aralan. Baka tayo mabas pa dito na wala tayong sa Hindi, mahalagang mag-aral. Kaya lang kung walang hindi ka nabigyan ng hindi ka pagkakataon. nagkaroon ng pagkakataon mag-aral, huwag kang mawalan ng pag-asa. Yes. Magsipag ka, magtiwala ka sa Diyos. Gawin mo yung buo, enjoyin mo kung ano yung ginagawa mo. Diba? At syempre, wag lang doon sa comfort zone ka. Oo. Laging hanapin mo. Kasi hindi mo alam kung ano yung strength mo eh. Ngayon, kapag may nakita ka at parang natatakot ka, subukan mo kasi hindi mo malalaman na kaya mo yun kung hindi mo sinubukan. And also maganda sa'yo, talagang nangarap ka din. Yes. Kaya hindi naman natin sinasabi na wag na sila mag-aral, makukuha din nilang pangarap. Yes. Mas maganda pa rin na nakapag-aral ka. Yes. Pero kung wala kang choice, kung wala kang talagang chance at medyo ma-edad ka na din, why not itry mo, yun nga, yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, subukan mo lang. Yeah. And wag hihintong mangarap. Mm. Kasi hindi mo alam, baka may opportunity na para sa'yo.